7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Nagsimula ang ika-12 araw ko sa kalsada sa maliit at lulong bayan ng Sanait, probinsya ng Ilocos Sur. Tumambay lang ako 7-Eleven at di na natulog. At hindi ko na nga lang talaga magliwanag. At nang sumikat na nga ang araw, ay inumpisahan ko lang ang aking padyak hanggang sa marating ko ang bagong itinatayong arko sa probinsya ng Ilocos Sur. At nang malampasan ko na nga ang tinatayong arko ng Ilocos Sur, sa di kalayuan, natanaw ko na ang arko ng Ilocos Norte. 300 meters nga lang yata ang pagitan ng mga arko na yan. At ito na nga ang pangwalong probinsya na aking napasok, ang Ilocos Sur, ang baluarte ng mga Marcoses. Pagkalagpas ko ng arko, may banayad ako ng inahon bago ko narating ang bayan ng Badok. At sa Center Island, nakita ko ang monumento ng magkapatid na Luna at napagdesisyon kong puntahan ang kanilang lumang bahay na ngayon ay isa ng museo. Pagpasok ko, unang tumambad sa akin ang Hemine, ang painting na nawala na mahigit isang siglo, na ngayon ay nakalagak sa Ayala Museum. Siyempre, kapag sinabing painting na Luna, wala naman siguro hindi nakakaalam sa Spolarium na pinag-aaralan natin noon, na naglalarawan sa madugong pagpahirap ng mga Kastila sa mga Pilipino. At sa painting na yan, natalo niya si Picasso at Michelangelo. Kaya siya binansagang the greatest artist of all times. Nakalagak din dito ang kanyang mga gamit sa pagpipinta at pati na rin mga personal niyang gamit noong siya ay nabubuhay pa. At sa itaas nga ng bahay ay makikita naman dito ang mga gamit ng magulang niya at ilang pang mga importanteng kagamitan. Paglabas ko ng bahay ng mga Luna ay muli ako bumalik ng kalsada at napasok ko na ang pangalawang bayan, ang bayan ng Pinili. Pagtapos, dumaan naman ako sa bypass ng Corimao kung saan makita ang malawak na dagat. At meron din dito mga lighthouse na isang metro lang ang pagitan, na nagsisilbing ilaw ng mga mandarigad kapag sila ay pumapalaot tuwing gabi. At syempre, makikita niyo rin dito ang Purple House, ang paboritong bahay sa Ilocos Norte. At sa pambihira at inaasang pagkakataon, nakakita ako ng mga agila. May agila oh! Ayun oh! Agila, dalawa! At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, napasok ko na ang bayan ng Paway, kung saan niyo makita ang sikat at pinagmamalaki ng simbahan ng Paway. Katulad ng simbahan sa Santa Maria Ilocos Sur, isa rin ito sa 4 na mga simbahan na may barok design. Ang disenyo ay galing sa mga paring Agustino na itinatag noong 1700s. At dahil nga malaki ang ambag nito sa sining at kultura ng ating bansa, kinilala ito ng UNESCO bilang isang pinaka-importanteng landmark sa probinsya ng Ilocos Norte, na malaki ang ambag sa sining at kasaysayan ng ating bansa. Dahil ito ay naging santuaryo ng mga sundalong guerrillas noong araw. Paglabas ko ng simbahan, nagputrip muna ako ng Ipanata. Pagbalik ko sa kalsada, ay lumabas na ako sa bayan ng Paway. Paglabas ko ng Paway, 15 kilometers pa pinadya ko hanggang sa makarating ako sa bayan ng Lawag. At sa Ilocano, ang salitang Lawag ay ilaw. Dahil hapon naman, naisip ko na ihinto lang ang aking pagpadyak para mapagpahinga. At dito na ako nagpalipas ng magdamag. At yan ang kwento sa likod ng 12 araw ko sa kalsada. Maraming salamat manood and God bless.